Magandang araw po sa bawat isa sa ating lahat. Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali. Kung anong oras man natin ito mapanood, magandang araw po sa bawat isa sa atin. Mapagpalang araw at mapagpalang gabi sa bawat isa. Ngayon tayo naman ay nandito sa ating lesson 3 ng ating Bible study. At ang ating verses, ang title ng ating pag-aaralan ay Unbreakable Promises. Ating kukunin ang ating pag-aaralan, pagbubulay-bulayan from the book of Genesis, chapter 12, verses 1 to 9. Amen. At bago ang lahat, nayahan muna tayo ay magsitungo, tayo ay manalangin. Nakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, You are sovereign, You are almighty, You are awesome God, You are our Creator. Ikaw po ang lumikha sa amin, Panginoon. Sinasamba po namin, pinupuri, dakilang Diyos. Sapagkat nilikha mo po ang lahat ng bagay sa mundo ito, kasama po ang iyong mga lingkod, ang iyong mga anak. Kasama po ang iyong creation of man with your great purpose and with your unconditional love, with your amazing love na hindi nagbabago at ito ay kahit sa magpasaling lahi, ito ay aming nararanasan. Maraming salamat po Panginoon. Hayaan po Lord na pag-aralan namin ang iyong mga salita at mapuri namin ang iyong pangalan. And let this studies not just be an information to us, but let it be a revelation to us. Maraming salamat po Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Hallelujah. Magpatuloy po tayo. Ang ating pong pamagat ng ating pag-aaralan ng ating Bible study ay Unbreakable Promises. At mapapansin natin magmula sa ating lesson 1, at natatandaan niyo ba ating lesson 1? Teach us to number our days. At ating lesson 2 ay The World I Am In. At ngayon sa ating lesson 3, Unbreakable Promises, mapapansin natin na we are starting to see Jesus, the Messiah, on every incident of our studies, on every book, and in every events of God's people in the Old Testament. In the Bible, we're going to see Jesus from Genesis, from the book of Genesis that we are starting, at hanggang sa patuloy pa ng ating pag-aaral, sa mga kasunod pa ng ating pag-aaral. These are solid truth that we can be hungry to dig in and understand God's big picture of His covenant of love to His people. In spite of the fall, katulad ng pinag-aralan natin last time, Satan, man, and more so that we're going to learn more. Genesis chapter 12, ang pag-aaralan natin ngayon, it will stir up our hearts. And it is not just a scripture passage, it's a heart of a scripture na ating pag-aaralan ngayon. Na ang pamagat ay Unbreakable Promises. Here, we will learn God's unbreakable promises even for 1,000th generation. I remember 38 years ago when a girl had a Damascus experience with Jesus. That was the time when a young 10 years old girl decided and made a plan on her mind that at her 12 years old she will get out. She will get out of the situation, she will get out of the house. That could lead her into a situation that she doesn't know, she never know. That is because of the hardship of life, because of poverty, and because of that out of that youth, mula sa kabataan ay naranasan yung lupit ng hirap ng buhay. At but Jesus came along the road, rescued her and changed her heart, taught her to forgive and guide her to rely on His grace, which turned her direction into loving and blessed life, that even this whole world is not worth compare, nor to exchange for it. Just as Jesus wrote in our lesson, Teach Us to Number Our Days, while we study this series, no one could see and no one could understand what we can learn right now. Moses had no access to the New Testament when he prayed that prayer. Conflict began when Satan fell on earth. His goal and his work in this world is to, ano nga yung trabaho niya?
ngayon sa mundong ito? To steal, to kill, and to destroy. We learn God's promises in Genesis chapter 3 verse 15. Di ba napag-aralan natin to? In order to understand and connect the promises and its purpose through the gospel and God's unending covenant of love to mankind. Sa Genesis 3:15, who are the two seeds? Sino yung dalawang seeds na binabanggit? The seeds of a serpent, which is Satan line, and the seed of a woman, which is Jesus line. As sabi dito, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Right after Genesis 3:15, the conflict in this world we live in literally began. Sa Genesis chapter 6, verse 13, 3 chapters after the promise, mankind was corrupt. It became worsened. And ang sabi ng Diyos, I'm sorry I made a man. I'll have to destroy the earth. And He found one man, Noah. Ilan ang mga anak ni Noah? 3. At may mga asawa na. Noah and his kids and his daughters-in-laws were in the boat. God was done in the earth except this family. Ginuno ng Diyos ang mundo maliban sa pamilya na ito. At pagkatapos na humupa ang baha, wala silang ibang pinanghawakang pangako kundi ang isang bahaghari. God has set a promise at walang ibang language o walang ibang salita na ibinigay ang Diyos sa naiwang pamilya na ito kundi ang isang rainbow. And that's their only hope. Sa Genesis chapter 9 verse 12, God says, this is the token of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you for the perpetual generation. Sa 13, I do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth. Sa 14, and it shall come to pass when I bring a cloud over the earth, and the bow shall be seen in the cloud. So, ito ang makikita, ito ang dahilan kung bakit meron tayong nakikita ng bahaghari o rainbow. Ang sabi ni Yahweh, ang kanyang pangako, I will remember my covenant which is between me and you and every living creature of all flesh, and the water shall no more become a flood to destroy all flesh. Makita natin dito na ang ibinigay ng Diyos pagkatapos ng baha na covenant at ang pagpapaalala ng kanyang pangako ay ang rainbow. Nung ako'y bata pa, pag maglalakad kami sa parang at makakita ng bahaghari, bubuntong hininga kami sa napakagandang creation ng Diyos, napakagandang kulay na nilagay ng Diyos doon sa ulap. At sasabihin namin, hindi na kailanman gugunawin ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng baha. Ngayon, kapag nakakita tayo ng rainbow, ano ang sasabihin natin? Ano itong emblems na makikita ng mundo, makikita ng kahit sino. Sa Genesis chapter 6 verse 7, only He set a promise as a rainbow. The rainbow belongs to God that is being twisted by many. And it's scheme of the serpent's seed to deceive people, to turn people away from the truth about God's unbreakable promises of the gospel and the outcome of Satan's when Jesus reigned. We don't hate those groups using their windows emblems in unbiblical way, but instead with compassion and prayer and utmost prayer for them who are dearly loved to us. But we would not join along with the scheme twisting the scripture about Genesis chapter 3 verse 15, that thy seed will bruise the heel of the seed of a woman, and her seed will crush your head, ang sabi ng Diyos doon sa serpent. Ito ang pangako ng Diyos sa dinayang tao sa mundo. Amen? So, ito ang pangako ng Diyos. At sa Genesis chapter 10 verse 32, ay merong table of family nation pagkatapos ng baha. From the flood, mula sa 3 anak ni Noah to the family of 70 nation, sila ay dumami at kumalat, and each is spread out to the world. Sa Genesis, this is just a summary from the lesson that we're going to study from Genesis chapter 12. So this is the background that we are having as an introduction. Sa Genesis chapter 11 verse 3 to 4,
ang sabi ng mga tao, let us, sabi dito, let us build a city, sa verse 3. Sabi dito, then they said to one another, come, let's make bricks and fire them thoroughly. And they used bricks for stone, and they used tar for mortar. And they said, come, let's build ourselves a city, and a tower whose top will reach into heaven, and let's make a name for ourselves. Otherwise, we will be scattered abroad over the face of the earth. So makikita natin dito ano yung ginusto nila. Ano yung let us na sinabi nila, let us build a city of tower whose top reaches the heaven. Number 2, let's make a name for ourselves. So nakikita mo ba, this is again Satan's corrupted nature reflected on the Tower of Babel. So they can be like God. So conflict na ni-mention sa Genesis 3 verse 15, sino ngayon ang nananalo dito sa conflict? Kasi since the beginning of Genesis 3 verse 15, there's a conflict between the serpent's seed and between the woman's seed. So pagkatapos ng sitwasyon na to, namuhay ang tao at sinabi ng Diyos, I am sorry I made a man. At nag-decide ang Diyos na gugunawin niya ang mundo at wala siyang nakita kundi isang family, si Noah. Pagkatapos ni Noah, then here it is again, the Tower of Babel. Sa conflict na ni-mention, ay makita natin na Adam and Eve can become like God. Tower of Babel can reach heaven and make their name great. And this is Satan's reflected nature. Ito yung nature ng serpent ni Satanas na parating nag-i-insist doon sa God's creation, na parating nag-i-interrupt doon sa God's perspective, doon sa plano ng Diyos sa kanyang magnilikha. Sabi ng Genesis chapter 11, sabi dito makikita natin yung lahat ng attitude, lahat ng karakter ng let us. Sabi dito, let us. Sabi dito sa 11 verse 5 to 7, and the Lord said, behold, they are one people, and they all have one language. And this is what they begin to do. And now, nothing will be withheld from them, which they purpose to do. Ngayon, ang sounds familiar ito, di ba? With our current one world, one government, one currency, and cashless society. So, naintindihan natin ang sitwasyon ng mundo, the world I am in, the world you are in right now. And this is from the beginning, ito ang trabaho ni Satan na itinapon dito sa mundo. So, nakuha ba natin yung big picture ng pagkalikha ng Panginoon sa mundo? At why does the world in chaos, the world that I live in right now is in chaos, na maintindihan natin. This sounds familiar sa panahon natin ngayon na we are entering into one government. Lahat ng buong government ay may isang desisyon, lalo na ngayong pandemic. One currency, it can come, it can happen anytime, at ang cashless society natin. So may isang declaration ng lahat ng pagpapatupad sa gobyerno, lalo na sa ating so it happens, everything is happening. Sa Genesis chapter 11 verse 27, from the flood there is Noah, and here is a family of Terah. From the line of Shem is Abraham. Take note that his name here is Abram, before God called and covenant with him. And the name Haran is a person. As well as there's a name Haran also as a location, as a place. So, sa Genesis 11 verse 27, sabi dito, this is the account of Terah family line. Terah became the father of Abraham, Nahor, and Haran became the father of Lot. So ito ngayon ang timeline, ang genealogy ni Abraham magmula kay Noah, na siya ay magmula from the line of Shem and Terah, and then Abraham, kasama ang kanyang mga siblings, kapatid na si Nahor at Haran. So napaka-importante na ipakita ko ito sa inyo para maintindihan natin yung God's unbreaking promises, God's unconditional covenant of love to His people, to Abraham. At pagkatapos ay ito sa Genesis 11 verse 29, si Abraham and Nahor both married.
silang magkapatid ay parehang may asawa na, and the name of Abraham's wife was Sarai sa panahon ngayon. Abrams, at this time, this is his name, and Sarah, her name before was Sarai. And the name of Nahor's wife was Milcah, and she was the daughter of Haran, the father of both Milcah and Iscah. Medyo maintindihan natin ito later on, bakit natin pinapakita itong mga genealogy record na nasa harap natin ngayon. So, mapapansin natin na sa panahong ito, si Sarai ay hindi nanganganak. Matanda na, siya ay matanda na at wala pa siyang anak. At ito ang asawa ni Abraham, who is unable to conceive. She is impossible to bear a child. So, mapansin natin na magmula from the Genesis chapter 3 verse 15 ay nagkaroon siya, merong barrenness. Kasi sa Genesis 25, there is Rebecca na hindi rin nahihirapan din magkaanak. Naging isa lang ang kanyang anak, si Isaac lang. At sa Genesis 29, si Rachel, nahihirapan din siyang manganak. And sa 1 Samuel, si Hannah, all of them had infertility. There's barrenness. It reveals people's faith. Just as I mentioned in Genesis chapter 3 verse 15 about the woman na mahirapan siyang manganak. But God can do the impossible. Have you noticed that when we were studying Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, ay ngayon ay nasa major prophet na tayo. Magmula from Genesis, we are studying it, the history from book to book. At ito ang events na makita natin na God can do something impossible. Kasi sa Isaiah 54 verse 1 to 2, ang sabi dito, "Rejoice, barren woman. You who never bore a child, burst into song, shout for joy. You were never in a labor, because more are the children of the desolate woman than of her who has a husband, says the Lord. Enlarge the place of your tent, stretch out your curtains wide. Do not hold back, lengthen your cords, strengthen your stakes." So, sa verse 3, "For you will spread out to the right and to the left, your descendants will dispossess nation and settle in their desolation cities. Do not be afraid, you will not be put to shame. Do not fear disgrace, you will not be humiliated. You will forget the shame of your youth and remember no more the reproach of your widowhood." Ang Isaiah 54 verse 2 hanggang 54 verse 1 hanggang 4 na ito ang pang-aliw ng Diyos, ito ang promise ng Panginoon sa bayang Israel before their 70 years exile to Babylon. But God promised them that they will get better. Promise that they will never put to shame. So there's God can do the impossible. Kahit during even people's faith, God can do something. There's nothing impossible with God. So kung yan talaga ang faith ng tao, sa Diyos walang imposible. When God decided, when God say so, then it would be. Ito ang ganito kapangyarihan ng Diyos na siyang lumikha. At merong great picture na nakakita ng great picture sa history ng ating mundo na kinalalagyan ngayon. Sa Genesis 11 verse 29, Terah took his son Abraham, his grandson Lot, and Haran, and his daughter, and his daughter-in-law Sarai, the wife of his son Abraham, and together they set out from Ur of the Chaldeans to go to Canaan. But when they came to Haran, they settled there. So, ang nangyari dito ay ito yung pagkatapos ng unang pagkatawag ng Diyos kay Abraham, the first call to Abraham, when he was living in the land of Ur. Ang tinawag ng Diyos sa unang pagkatawag kay Abraham, at ang tugon dito ay dinala ng kanyang ama si Abraham, ang kanyang pinsan na si Lot, ang kanyang pamangkin. Naglakbay sila at sila ay huminto doon sa Haran. Ito ay hindi ang kapatid niya dito, isang lugar sa Haran, makikita natin dito sa ating picture. So this is the calling. This is the calling of Abraham. When God called Abraham for the second time, he is commanded to leave his friend, his families, and his idols. Ito ang unang requirement ng Diyos sa pagkatawag niya kay Abraham. This is number 1,
our number one point is the calling. So, ano ang utos ng Diyos? What was God commanded? Sa 12, nasa key chapters na tayo. From chapter 12, the Lord has said to Abraham, go from your country, your people, your father's household to the land I will show you. So makikita natin dito go from. Ibig sabihin na hindi kasama yung iyong bansa, yung iyong mga tao, yung mga taong kinagisnan mo, yung father's household, ang iyong mga kapatid, ang iyong ama, ang iyong pamilya hindi kasama doon sa bayan na ipapakita ko sa iyo, sa lugar na ipapakita ko sa iyo. Bakit ganito ang utos ng Diyos? Kasi yung kanilang tinirahan, yung kanilang kanyang kung saan siya ay pinanganak, kung saan siya yung kanyang childhood place, or was a commercial capital of the false god, the moon god. So, ang required ng Diyos ay go, but not along with your country, with your people. Ibig sabihin, hindi kasama yung kanyang kinagisnan, yung kanyang bayang kinagisnan, yung kanyang mga tao, ang lahat ng kasambahay niya ay hindi kasama sa utos ng Diyos, sa pagkatawag ng Diyos kay Abraham. So, at ang tanging dadalhin lang niya ay bring yourself, your wife Sarai, and no idols. So, ito ang kabilin-bilinan ng Panginoon sa kanyang pagkatawag. Alam niyo ba mga kapatid, ang pagkatawag na ito ng Diyos kay Abraham is the same calling He has for you and me. This is the same calling ng tinawag ng Diyos sa Abraham sa atin. It's real big deal to God when we follow Him but secretly bring your idols with you while following and serving Him. Hindi talaga ito pwede sa Diyos. Kung maglilingkod ka, tapos may kinagisnan kang hindi mo mai-surrender or hindi mo maitapon or hindi mo mai-disown na ginagalang, minamahal, sinasamba mo pa rin o nilerespeto, lalo na mga patay na mga nilalang or mga pictures, mga images ang sabi ng Bible na ito ay binibigyan mo pa rin ito ng halaga at galit ang Diyos sa mga ito. Ang sumamba sa mga namatay na or ancestor from the past or a friend from the past or something good or someone great from the past, someone that has done something wonderful from the past, galit ang Diyos dito. At malaki ang kasalanan nito sa Kanya. And He called it abomination to the Lord. Kasi ang sabi ng Deuteronomy chapter 4 verse 16, beware lest you act corruptly by making a carved images for yourself in the form of any figure and likeness of male or female. The Lord hates it. And in Deuteronomy chapter 18 verse 3, verse 9 up to 13, when you came home into the land that the Lord your God is giving you, ang sabi ng Diyos kay Abraham, you shall not learn to follow the abominable practices. Asa itong sabi ng Diyos sa bayang Israel of those nations. Though there shall not be found among you anyone who burns his son or daughter as an offering, anyone who practices divination, or tells fortunes, or interprets omens, or sorcerers, or a charmer, or a medium, or a necromancer, or one who inquires of the dead, or whoever does these things is an abomination to the Lord. So ito ang unang requirements ng Panginoon sa pagsunod sa kanyang panawagan. And because of this abominations, the Lord your God is driving them out before you. You shall be blameless before the Lord your God. Ito ang sabi ng Panginoon. And this is the reason why the Spirit of the Lord totally depart from King Saul. Kasi tumawag siya ng mga espiritista, tumawag siya ng mga kumausap siya ng someone who is already dead, and because he inquired the dead spirit, whom God really hates, the Spirit of the Lord depart from King Saul. At ito ay taong inanoint ng Panginoon. Ito ay number one required sa atin ng Panginoon, no idols when we follow God. When God calls, bring you yourself, your family, your children, but without idols. Amen. This is the kind of calling that God has wants us. And do you want to know why? Gusto bang malaman why we should leave those idols? Kasi
ang sabi ng 1 Thessalonians 1 verse 9 to 10, hindi ko pala nailagay dito. Do you know that all over the provinces of both Macedonia and Achaia, believers look up to you? Ito ang sabi ibig sabihin, nakatingin sa atin ang ibang mga mananampalataya. Ito ang dahilan. And the world has gotten around. Nagpalipat-lipat ang mga balita na ang iyong pananampalataya, your lives are echoing the Master's word. Ibig sabihin, you are the message. And not only in the provinces but all over the place. The news of your faith in God is out. Nababalita ang iyong pananampalataya. We don't even have to say anything anymore. You are the message. People come up and tell us how you receive us with open arms, how you deserted the dead idols of your old life so you could embrace and serve God, the true God. They marvel at how expectantly you await the arrival of His Son, whom He raised from the dead, Jesus, who rescued us from certain doom. So ito ang dahilan kung bakit kailangan tayong sumunod sa Panginoon at mamuhay ng wala ang mga idols na ito. This is very important to the Lord. Kaya ang sabi pwede kong basahin sa Tagalog, sabi dito, kaya't naging huwaran kayo sa mga mananampalataya sa Macedonia at Achaia, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Achaia sa pamamagitan ninyo. Ang inyong pananampalataya sa Diyos ang nabalita rin sa lahat ng dako. Kaya hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. Ang mga taga-roon na rin ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinalikuran ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay na buhay na Diyos at maghintay sa pagbabalik sa kanyang anak mula sa langit. Ito ay si Jesus na muli niyang binuhay na siya ring nagligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Kaya napaka-importante na kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, ikaw ay tumanggap ng panawagan ng Panginoon, your faith is showing, your testimony is telling the people how you follow Jesus and how Jesus works in your life. So this is the testimony. So naintindihan po ba natin? Ngayon, who called Abraham? Sino ba ang tumawag? Balik tayo dito kay Abraham. Sabi ng Nehemiah, sa Nehemiah 9 verse 7, you are the Lord God, makikita natin dito, who chose Abram and brought him out of Ur of the Chaldeans and named him Abraham. So, He is the same God who chose you. Siya yung Diyos na tumawag kay Abraham, siya rin yung Diyos na tumawag sa iyo, sa bawat isa sa atin. So, the Lord did not set His affection on you and choose you because you were more numerous than other people. For you were the fewest of all the peoples, but it was because the Lord loved you and kept the oath He swore to your ancestor, that He brought you out with a mighty hand and redeemed you from the land of slavery, from the power of the Pharaoh, king of Egypt. So why did God call you? Bakit ka tinawag ng Panginoon? Because the Lord loves you. Because He has unbreaking promises magmula sa mga ninuno. Because His mind never changed. Ang Diyos ay hindi siya nagbabago ng isip. Once He said it, then He said it. Ito ang mangyayari. God chose you to be His vessel to point people to Jesus. Ito ang dahilan kung bakit tinawag ka ng Panginoon. Ang pagkakatupad ng pangako ng Diyos sa bawat henerasyon ng Israel ay nakadepende sa kanyang pagsunod. Ngunit ang ultimate possession na bayang ipinangako ng Diyos sa Israel ay unconditional. Kahit hindi ito deserve ng Israel, God's promise to Abraham is unconditional covenant at hindi ito mababago. Unconditional covenant means no condition other than God said it. He just chose and that's it. Ito lang. Pag pinili ng Diyos ang bayang ito, pinili ito ng Diyos. Bakit hindi pinili ng Diyos ang Pilipinas para maging kanyang piniling bayan? Why not Russia? Bakit hindi ang Russia? Ang sagot, because God can see the end from the beginning based on His foreknowledge. Nakikita ng Diyos, alam ng Diyos yung simula ng istorya ng mundo at ang katapusan nito. At ito ay sangayon sa kanyang
sa kanyang kalooban, sa purpose na ninais niya. And why do you think God chose you? Why did God choose me 38 years ago? Dahil alam niya na ito ang buhay na lalakaran ko ngayon. Alam niya na ito ang buhay na lalakaran mo ngayon. God chose Israel, you. And the Bible say, any nation is just like a drop in the bucket. Meron sinasabi sa Bible na ganito. Sa Isaiah 40 verse 15, the nations are as drop of a bucket and are counted as small dust of the balance. Behold, he taketh up the isles as a very little thing. Parang patak-patak lang yung sa ibang bansa, kumpara dito sa bansang pinili ng Diyos, ang ibang mga bansa ay just a drop of a bucket. Kung sa biyayang ibibigay niya, it's just, ang ibang bansa is just a drop of a bucket. Ganito ang pagkapili ng Diyos sa bayan ito. Na kasunod, dire-diretso tayo. Okay, sa Genesis chapter 12 verse 1, na pag-aralan natin na land is very essential to God. At Canaanite was there before Abraham came, and God said, go to the land I will show you. God has given Abraham the land for him and for his children. And this is not a political statement, just like everybody says, na parang timing itong ating pinag-aaralan. It is not a political statement, but this is a biblical statement. In verse 2, sabi dito, nasa number 2 na tayo, dalawa lang ang ating points. Isa, yung number 1 ay the calling, yung number 2 ay the blessings. So yung una ay binigyan ng Diyos, ang blessing niya ay kay Abraham ay ang bayan, ang land na ibigay sa kanya. Sa Genesis verse 12:1. Sabi no, sa 12:1, the Lord has said, go from your country, katulad ng binasa natin kanina, your people and your father's household to the land I will show you. At mapapansin natin dito na ang land is very essential to God. At bago ito ibinigay ng Diyos, bago ang Diyos pinapunta sa lugar na ito, bago si Abraham pinapunta ng Diyos sa lugar na ito, ay nandun na yung mga Canaanite people. At God has given that to him and to his descendant. Sabi niya, go to the land, I will show you. God has given Abraham the land for him and for his children. Okay. Sa Genesis verse 2, ang sabi niya, I will bless you. Sabi ng Diyos kay Abraham, I will bless you. At ito ang tugon dito sa mundo na kung saan kinasadlakan, itinapon si Satan magmula doon sa pagkalikha sa kanya at magmula sa kanyang pagkakaroon ng proud heart, pride spirit, ay itinapon sa mundo, and the world has become chaos, and this is the world that I am into. At ito ang answer, ito ang tugon ng Diyos dito into this world that is in chaos. Pwede mong sabihin paano mangyayari? Everything at this time about this issue is conflict. What are we gonna do? Ano ang ating gagawin? Then, ang masasabi natin, watch it closely and see what God is doing in the situation, in the connection to God's promise, again in Genesis chapter 3, verse 15. Everything that is happening is because of Genesis chapter 3, verse 15. Na natatandaan ba natin to? That I will put enmity. Ibig sabihin ay magkakaroon ng pagkasalungat between you, sabi niya dun, between the serpent seed and between the woman's seed. And this is why the world has this situation this time. And you'll understand how this event is built up. Maintindihan mo bakit ganito ang mundo. So, sa verse, ang unang blessing sa number 1 ay ang land. At ito yung puzzle piece ng promises ng Diyos at ng covenant ng Diyos, covenant of love ng Diyos sa kanyang tao, sa kanyang bayang pinili. Ang utos niya kay Abraham sa Genesis chapter 15 verse 18 to 21, on that day, the Lord made a covenant with Abraham saying, to your descendant I have given this land, from the river to the Egypt, as far as the great river, the river Euphrates. Makikita natin na God is giving Abraham's border. Mula dito hanggang dito, ang sabi ng Panginoon, and the land, the Kenite, the Kenizzite, the Kadmite, the Hittite, the Perizzite, the Rephaim, the Amorite, the Canaanite, the Girgasite, and the Jebusite. So God is giving Abraham a border, and that is the landmark of God that was given to him and his descendant. God's covenant to Abraham is unconditional, never changed his mind. Even out of many generations that passed, even this time, it is still the same until now. This is the same and never changed.
This is God's promise, God's covenant, and it is the same even to the end of this world. So number 34 verse 12, God has shown the same great picture, allocation of detailed border to Moses. Bago si Moses mamatay, dinala ng Diyos si Moses sa isang burol, sa isang mataas na burol, at pinatanaw sa kanya at pinakita ng Diyos magmula sa border na to hanggang sa border na to, from south, west to north and east, this is the land that I am giving you to this nation that I have chosen. So God has shown the same great picture of this location, the detailed border, and see that the specific location, this land is incredibly important to God. This is the epicenter of Christ's return. This is the setup for Christ to come back, to return and crush Satan overall, to wipe out Satan and his demons na pinakawalan sa mundo during the fall of Satan. Naintindihan ba natin? So nakuha natin ang sitwasyon na to. So land is everything. So Psalms 83 verse 4, sabi dito, come and let us cut them off. This is the attempt of the enemy. They try to wipe out the nation, but the enemy is not smart. Ito ang sabi, come let us cut them off from being a nation. The name of the Israel may be remembered no more. Sabi ng enemy, for they have consulted together the one consent that against you they form, all the leaders have formed, and the tenants of Esau and Ishmael, Moab, the Moab, the and Hagar, Jebal, Ammon, Amalek, Philistia, they help the children of Lot. So lahat ng itong mga bansang ito ay nagkakampi-kampi, at ito ang literal na nangyayari sa panahon ngayon. Why there is a conflict over the Middle East? This is what the Bible says. So this is very clear, Psalms 83 verse 4. If you want to read it in your eye, go to your Bible, open it, and read it. And so you can understand why is it happening, why is it going on. Okay, I will, hindi na ako mag-explain pa further about this. Let's continue at sa Joel chapter 3 verse 2, I will gather all the nation. Ito ang pangako naman ng Panginoon. I will gather all the nation and bring them down to the valley of Jehoshaphat. Then I will enter into judgment with them there. Doon ko sila huhukuman. And on behalf of my people and my inheritance, Israel, whom they have scattered among the nation, they have divided up my land. So ito ang pangako sa Joel chapter 2. Chapter 3 verse 2. At meron pa ang sabi ng Ezekiel 47 verse 13, and this is what the Lord God says, this shall be the boundary by which you shall divide the land for an inheritance among the 12 tribes of Israel. Joseph shall have 2 portions. So makikita natin in Genesis chapter 2, ano ang binigay ng Diyos? A great nation. It is like this, when God has called you, it's not because you've done something or you've done anything. If He wants to be choose, He's chosen you. If He wants to choose you, then He just choose you. Therefore, obey and follow Him with humility and humbleness. Who am I? Sino ako para piliin ng Diyos? Maraming mga descendants si Ham, Shem, and Japheth na mga anak ni Noah. Bakit ako pinili ng Diyos? Just embrace it. No buts, no why, no questions. Kanina sa ating pinag-aralan, kaninong descendants ni Noah nang galing? At tatlong anak na yan, si Shem, Ham, at si Japheth. That's your homework. Answer it to your reflection. Kasi kanina pinakita natin yung picture. At pinakita natin na this area, they were scattered to the world. We're going back again. So sa Genesis chapter 17 verse 6, sabi dito, I will make you exceedingly fruitful. Ito ang pangako ng Diyos sa kanyang bayang pinili, sa kanyang covenant kay Abraham, and I will make nations of you. Gagawa ako ng mga bansa mula sa iyo, and kings will come from you. Wow! When God calls people, hindi kanya tatawagin ng minsan lang at tapos na, kanilimutan ka na. He calls you over and over and over and over and over again. Si Abraham, 2 beses tinawag ng Diyos. Tinawag siya from the land of Ur. And then, he moved forward. He stopped to Haran and he settled there. He did not, hanggang sa mamatay ang kanyang ama na si Terah, he did not. He traveled 600 miles from Ur to Haran, and there are 400 miles more so that he can reach Canaan. He stopped there. And when he settled there, God called
Abraham once again. Once again, God called him. So when God called you, He will not call you once. He will call you twice. He will call you thrice. Again and again and again. Hindi nagbabago ang pagkatawag ng Diyos sa'yo. Amen. Kasi karamihan sa atin, bakit paulit-ulit ang pagkatawag ng Diyos sa atin? Kasi karamihan sa atin ay mabagal umunawa. Maraming dahilan. Maraming dinadaanan. Parang si Abraham, tumigil siya nang sunod siya sa Panginoon. Tumigil siya halfway, more than halfway. Yung iba, hindi kagad makagets ng utos ng Diyos. So, ano ang benefits ng pakikipag-covenant sa Kanya? Ano ang benefits? They produce the smartest of the smarts. Nakikita naman natin, di ba? Kita natin. Do you understand? As sabi ng Genesis 17 verse 6, I will make you exceedingly fruitful, and I will make you a nation of you, and kings will come from you. So, these are the benefits. They produce the smartest of the smarts. Amen. I will no longer talk about it. Let's move on forward. So, pero pag na-recognize mo ba kung paano pinroduce ng Panginoon itong bayang pinili niya? Pwede nating tayo mag-mention, you can name a few. Ilang bansa meron ng mundo? Ilang bansa meron ng mundo? Sinong sasagot? Nag-research ako, 196 to 250 countries of the world that recognize how God protect and supply His nation people, His chosen people, His chosen nation. Do you understand what I get? Sa Numbers, unang-una, binigay ng Diyos, ano yung blessing na ibinigay sa Kanya. Ang sabi dito ay, number 1, land. At kasunod, great nation. Sabi niya, I will make you into a great nation sa Genesis chapter 12 verse 2. At ang kasunod, I will bless you. Ito ang covenant ng Panginoon. Ang blessing, unbreakable blessing, na unbreakable promise na ipinangako ng Diyos kay Abraham. At sa Second Chronicle chapter 20 verse 7, He is called a friend of God. Did you not, our God, drive out the inhabitants of this land from your people Israel and give it to the descendants of your friend Abraham forever? Tinawag siyang friend ng Diyos, ng Panginoon. Isaiah 41 verse 8, tinawag siyang, He is called friend of God, Abraham my friend, sabi ng Diyos. But you Israel my servant, Jacob whom I have chosen, and you descendant of Abraham my friend. At sa Genesis 18 verse 3, anong tawag sa kanya? He said, if I have found favor in your eyes. He's found favor in God's eyes. He's highly favored. Ngayon, ito, ang pangapat ay, anong pangapat niyan? Sabi dito, I will make your name great. I will make your name great. Ang pangapat. So, sa 2 Chronicles chapter sa Genesis chapter 3:23, sabi dito, Abraham rose from beside his dead wife and spoke to the Hittites, and he said, I am foreigner and stranger among you. Sell me more property for burial, and for burial sites here, so I can bury my dead. So, mapapansin natin dito dito sa verse na to, ay even enemy recognize Abraham that he was chosen. Kasi si Abraham ay wala pa sa sarili niyang bayan na ipinangako ng Diyos. At nang mamatay ang kanyang asawang si Sarah, ay sinabi niya na bibilhin ko, pagbilhan niyo ako ng lupa na paglilibingan ng aking asawa. Ang sabi sa kanya ay, you are a mighty prince among us. Bury your dead in the choices of your tombs. Pumili ka ng kahit ano. And none of us will refuse you. Sabi dito. So makita natin dito na even enemy recognized that he was chosen.
It is for here and now and for the future that he is chosen. Practically, Abraham is chosen for this generation and his descendant for the coming Messiah and for us, for our salvation and for our future. So, this is the importance. Ito ang highly favored ng Panginoon sa kanyang covenant sa pagkapili kay Abraham. Sa Philippians 2 verse 9 to 10, ang sabi dito, therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. This is the Messiah, Jesus, whose name from Abraham's descendant that will be great. So, ang sabi dito ng Panginoon, ang promise niya, ng pang-apat, I will make your name great. Whose name? Jesus. Amen. So, sabi dito, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So, this is the fulfillment of God's promise. God's unbreakable promise to Abraham. Amen. So, ito ang pangako ng Diyos. Ito ang covenant ng God's covenant, Abrahamic covenant ng Panginoon kay Abraham. So, panglima, malapit na tayong tapos kasi hanggang 7 lang to. Bless those who bless you. Pagpapalain ko yung mga magpapala sa iyo. Ibe-bless ko ang mga magbe-bless sa iyo. At, kasunod, and whoever curses you, I will curse. Ito ang number 6. Okay? So, hindi mo pwedeng baliwalain yung Abrahamic covenant. Mapapansin mo. Kasi you can see that God has bigger picture here. Sa number 5, sabi dito, I will bless those who bless you. Number 6, whoever curses you, I will curse. God never changes. Hindi nagbabago ng isip ang Panginoon. Sa Genesis chapter 12 verse 12, Abraham and Sarah traveled to Egypt. Sila ay nag-travel sa Egypt, and at dahil maganda ang kanyang asawa ni si Sarah, ay natakot si Abraham na alam niyang papatayin siya ng mga Egyptian dahil maganda ang kanyang asawa. Kaya sabi niya sa kanyang asawa, sasabihin natin na magkapatid tayo, kapatid kita. Pero got attracted to the very beautiful Sarah and took her to his home. But what happened? The Lord afflicted Pharaoh and his house with great plagues. Dahil dito ay nagbantay ang Panginoon kay Abraham sa kanyang asawa, at dahil sa pagkakamaling ito, sa nagandahan ang parao dito sa kay Sarah, ay nagkaroon ng plague sa kanyang buong household. Sa Genesis chapter 20 na naman, again, Abimelech got interested on Sarah and had planned to make Sarah one of his concubines. What happened? The Lord cursed them and closed the womb in every Abimelech's household. Lahat ng babae sa kanila ay naging baog. Then Abraham prayed to God, and God healed Abimelech and his wife and his slave girls, lahat ng mga nakatira doon, so they could have children again. So, ito ang katuparan ng isa sa halimbawang pangako ng Abrahamic covenant ng Diyos dito sa kanyang pinili na si Abraham. You see, God bless those who bless Israel. Makikita natin yung mga bansa na nagbe-bless sa bayang pinili na ito, sa bansang pinili na ito, at makikita natin nagpa-prosper sila. Why the Philippines is being protected by the Lord? Kasi isa ang Pilipinas, kung nakakalam, who knows the history, na during the Holocaust time, isa ang Pilipinas nag-in-house ng how many millions, how many thousands of Jews during the Holocaust time na naligtas. And for the first time, there is a U.S. embassy in the U.S. The Lord bless this country. So, ito ang kahalagahan ng blessing na ibinigay ng Panginoon dito sa Abrahamic covenants na to. The scripture foresaw that God
would just, ito pa. Balik muna tayo. So, why do we mess the Word of God? Bakit tayo hindi makikinig sa salita ng Diyos? Bakit i-ignore natin ang salita ng Diyos, ang Biblia? Kasi mapapansin natin sa panahon ngayon, mostly sa panahon ngayon, especially sa mga churches na hindi na masyadong tinuturo ang mga pag-aaral na to. Ang sabi dito, you know whom you will be blessed. You know whom you should be blessed because the Messiah comes through them. Blessing them is the key. Galatians 8 verse 8 to 9. Let's see. Ayan. Galatians 3 verse 8 to 9. The scripture told Abraham the gospel to Gentiles ahead of time. Bakit kailangan natin silang i-bless? Kasi even to Abraham, God spoke to Abraham about your salvation. Sabi dito, the scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith and announce the gospel in advance to Abraham. All nations will be blessed through you. So those who relies on faith are blessed along with Abraham's man of faith. So the Lord appeared to Abraham. Jesus appeared to Abraham in advance. The scripture told Abraham the gospel to Gentiles ahead of times. Noong pamanguna ay nakipag-usap ang Diyos kay Abraham patungkol sa kaligtasan na darating sa atin, na darating sa iyo. Amen. Kaya dito ang sabi dito sa verse sa number 7, all people on earth will be blessed through Abraham, through you. Sabi dito, all peoples on earth will be blessed through you. Sabi ng verse 3. Kaya ito ang blessings, ito ang 7 blessings na ibinigay ng pakikipag-covenant ni Abraham, ng Diyos kay Abraham. Una, yung land. Tapos, sabi dito, I will make you a great nation. Then I will bless you. I will make your name great. And all these things is going on. And bless those who bless you. Curse, I will curse. Whoever curses you, I will curse. And all people on earth will be blessed through Abraham. Through the spiritual blessing that we receive. This is what happened. So makikita natin na it's very important to see the big picture, God's big picture of His blessings, of His creation to mankind in the world, to the world that He created. So mapapansin natin dito na in Galatians chapter 3 verse 14, He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Holy Spirit. Ito ang kahalagahan ng blessings, ng 7 blessings, at ito ay dumating sa atin. Hindi lang ito sa bayan na pinili ng Diyos, kundi ito ay dumating sa atin ang kaligtasan, ang pagliligtas, ang redeeming grace ng Panginoon ay dumating sa atin. Amen. So, Abraham was informed the gospel ahead of time. And if you are against this good news, if you are against this great commission that Jesus has lived for us, which seeds are you in line to? Kasi ito ang seeds na binanggit ng Panginoon sa Genesis chapter 3 verse 15. The devil believes and worship Jesus. Mas kilala na ni Satanas ang Panginoong Jesus. Alam ni Satanas ang kapangyarihan ng Panginoon, at alam ni Satanas na ang Panginoong Jesus mismo ang siyang maghuhukom, mag-judge sa kanya para sa kanyang future, sa kanyang forever future doon sa kalalang-laliman. Satan knows very well. Satan believes Jesus and even worship Jesus and even trembling. And how about you? Obeying Christ, obeying Jesus on His calling for you, obeying Christ as you follow. Sa Galatians chapter 3 verse 16, the seed is Christ and Jesus is the answer. Ito yung sinasabi ng Genesis chapter 3:15, the seed is Christ and the answer for all of us in this world that we live into is only Jesus. Pwede mo sabihin we're not under the law anymore. This is the Old Testament promise. Pwede mong sabihin to? Yes, it is true. But this promise is unbreakable.
And this is unchangeable. This is unconditional. And it is when God made covenant with Abraham, it was before the law imposed in the Old Testament. So it exists, it's unchanged, it's unconditional even this time. And until every word of God is fulfilled of this nation, of this world, it is exist. Amen. So sa Galatians chapter 3 verse 29, if you belong to Christ, then you are Abraham's seeds. Ikaw ay kasama doon sa binhi ni Abraham. Ikaw ay kasama sa descendant ni Abraham and heirs according to the promise. Ikaw ay tagapagmana katulad ni Abraham. Amen. At sa Genesis chapter 3 verse 15, sabi dito, I will put enmity between thee and the woman and between thy seed and her seed. Alin daw? Yung her seeds of a woman shall bruise thy head and thou shalt bruise thy heel. It is a promise response to Genesis chapter 12 that we are studying right now. This is why we always bless and pray for the nation that God has chosen. Amen. This is why this is very important to us. Because we get the benefits, we get the blessing. We are the beneficiary of this blessing that God has given into Genesis chapter 3 verse 15. Naintindihan ba natin? This is why we always bless and pray for these people. And let all this world, this promise, let us always pray that all these promises to be fulfilled, just as what the Bible say. Sino nagbabasa ng Revelation? Ng book of the prophets, Daniel, Zechariah, Isaiah, Nehemiah. These are the promises that God has given to His people, and the beneficiary is us. Amen. Romans 15 verse 25, how can we be a part of this process? Merong sitwasyon na example, na ibinigay na example dito sa book of Romans chapter 15, na nang ang mga Gentiles ay makakilala, tumanggap sa Panginoon, when the gospel reached upon these Gentiles, anong ginawa nila? Habang merong famine sa Church of Jerusalem, sila ay nag-collect ng mga tulong, nagbenta ng kanilang mga ari-arian, sila ay nag-collect ng kanilang mga kalabuong lahat na makakaya, at tumulong sila, nagpadala ng kanilang tulong sa church sa Jerusalem. And this is an example of the process that we can bless this chosen nation. And what is our part? Do not forget to pray. Pray for them. Pray for the promise to be fulfilled according to God's purpose, according to God's will. This is our purpose. Amen. So, sa John chapter 2 verse 2, He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the world. Siya, ang Panginoong Jesus, ang propitiation, ang nagbayad, ang naging kapalit para sa ating kasalanan. Hindi lang para sa atin, kundi sa buong mundo. That the whole world get benefits of this grace of the salvation that Jesus brings. Blessings, it's a blessing to everyone, to everybody, through our Lord Jesus Christ, through His death, through His burial and resurrection of our Lord. So Genesis chapter 12, it is so important because the Messiah is enough. The Messiah, Christ, was just enough to fulfill all this promise. And through faith believes the very word of God. Through faith step out the word of God. Through faith follows whoever God's word direct. Through faith worship wherever they go, just like Abraham. Through faith always proclaim the name of the Lord and start with the word. That's all Abraham had, and that's all we had, the faith. So, ito ang 7 blessings na tinanggap ni Abraham na ngayon ay dumating sa atin. Sabi ng Panginoon, I give you land. I will show you the land, and He gave him the land. I will make you a great nation, and I will bless you, and I will make your name great,
and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and will curse those who treat you with contempt, and all the peoples on earth, and will be blessed through you. So ito po ang ating blessings na tinanggap. We are the beneficiary of this covenant that God has made to Abraham, which is we call the Abrahamic covenant. This is the unbreakable promise that even 1,000 generations would never break it. That even in any age of time of this any age of time in this world, it will never break. God's promise is a promise. The word of God still remain. God's promises still remain. Amen. So, pupurihin po ang Panginoon. Ito po ang ating pag-aaral ngayon. At ngayon ay ma-establish ang ating pananampalataya na katulad ng mayroon si Abraham, na siya ay hindi sumuko, siya ay tumugon sa panawagan ng Diyos. Siya ay nag-antay katulad ni Moses na nag-antay, katulad ni Abraham na nag-antay. At ngayon, hanggang ngayon, tayo ay mag-aantay hanggang sa pagbabalik, sa pangakong pagbabalik ng Panginoon para sa kanyang bride, para sa kanyang church, hanggang sa kanyang pagbabalik. Let's hope, let's have faith continuously hanggang siya ay bumalik at parakunin niya tayo at isama niya tayo doon sa kanyang kaharian. Amen. Hallelujah. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat, Father. We thank you for that covenant that you have made with Abraham, the Abrahamic covenant. That because of that covenant, your promise that is unbreakable reached to us, and we glorify you. We thank you, O God, for your amazing grace, for your covenant of love that is unconditional, unchanged, and never get broken. Father, we thank you that it is all because of your faithfulness. It is all because of your word that are true. That even this world pass away, your word is still remain. And through your word, we hang on to. Na kami po ay patuloy na manghahawakan po sa iyong mga salita, dahil ang iyong salita lamang ang mananatili, magunaw man ang mundong ito. Ang iyong salita ang mananatili, kung kaya't kami po ay tatayo at manghahawakan sa iyong pangako, sa iyong salita, hanggang sa ikaw ay muling bumalik, hanggang sa kami ay kuhanin mo at dalhin diyan sa iyong kaharian. Maraming salamat, O Diyos. Thank you for everyone who heard this message. We pray, O Lord, that you understand continuously, make us hunger to understand your word and your perspective and your promise. In Jesus' name we pray. Amen and amen.